Lumabas si Noah mula sa gusali ng kanyang opisina na mabigat ng mga hakbang. Sa labas natanaw niya si Leticia na kumakaway mula sa likod ng manibela. Kagaya ng dati, bakas ang kasiglahan sa mukha nito. "Halika na, Noah. Huwag mo sabihing nagbagong isip mo," masiglang sabi ni Leticia habang ibinababa ang bintana ng sasakyan. Bahagyang ngumingiti si Noah. Pilit inaalis ang hindi komportableng pakiramdam na bumabalot sa kanya. "Hindi, sasama ako," tugon niya habang sumasakay sa loob. Habang nasa biyahe, masiglang nagkwento si Leticia tungkol sa kanyang trabaho. Sa plano niya magbakasyon sa ibang bansa at paminsan-minsan tungkol kay Noah. Ngunit nakikinig lang si Noah, paminsan-minsan napapangiti o tumatango. "Ngayon dapat talaga magpahinga ka, Noah. Walang usapang pang domestic ha?" Biro ni Leticia sabay sulyap sa kanya. "Sige boss," natatawang tugon ni Noah. Hindi nagtagal dumating sila sa isang kilalang restaurant. Hindi na pinansin ni Noah ang pangalan ng lugar. Basta sumunod na lang siya sa mga hakbang ni Leticia papasok. Ngunit paglapit pa lang niya, sa loob ay kagad na nahatak ang kanyang mga mata sa isang sulok. Si Rosario. Nakaupo ito kasama si Benedict. Mukhang seryosong kanilang pag-uusap. Ngunit paminsan-minsan ay ngumingiti si Benedict at sapat na yon para kumulong dugo ni Noah. Bakit nandito sila? Mahina't hindi sinasadyang bulong ni Noah. Napansin ni Leticia ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Noah. Kaya sinundan nito ang direksyon ng tingin niya. "Oh," saglit na napahinto si Leticia. "Si Rosario ano?" Dahan-dahang tumango si Noah. Hindi inaalis ang titig sa dalawa. Noon mismo, bahagyang natawa si Benedict. At saglit na dumampi ang kamay ni Rosario sa kanya. Hindi man malinaw kung bakit. Ngunit sapat na yon para mabasag ang puso ni Noah. "Leticia, hindi ako sigurado kung tama ito," mahinang wika ni Noah. At papatayo na sana para umalis. Ngunit agad na hinawakan ni Leticia ang kanyang braso. "Noah, wag kang ganyan. Kailangan mong manatili dito. Kapag umalis ka, iisipin nila na mahina ka. Kailangan mo magpakita ng tapang, pero hindi ko kayang makita to." Bulong ni Noah, pinipilit alisin ang braso mula sa pagkakahawak ni Leticia. Matalim ang tingin ni Leticia. "Noah, makinig ka. Karapat-dapat ka ring maging masaya. Huwag mong hayaan na tapak-tapakan ka lang. Maaring wala nang pakialam si Rosario, pero kailangan niya na makitang hindi ka basta tinatapon." Tahimik si Noah. Pinoprosesong mga salita ni Leticia. Dahan-dahan siyang tumango at tuluyan na rin nagpaakay kay Leticia patungo sa isa pang mesa sa gilid ng silid. Samantalang sa mesa ni na Rosario at Benedict, patuloy pa rin ang kanilang seryosong talakayan tungkol sa proyekto. "Sa palagay ko, pwede na tayong magsimula ng production sa loob ng 2 linggo," sabi ni Benedict habang umiinom ng kape. Tumango si Rosario habang may sinusulat sa kanyang maliit na kwaderno. "Sang-ayon ako, pero siguraduhin mo na handa ang lahat ng vendor bago tayo magsimula." Ngunit napansin ni Benedict ang biglang pagbabago sa ekspresyon ni Rosario. Para itong naiilang. At ang mga mata'y lumihis sa ibang direksyon. Sinundan ni Benedict ang tingin nito at nakita si Noah. Nakaupo ito kasama isang magandang babae. "Mukhang nandito ang asawa mo," ani Benedict na may bahagyang ngiti. Agad na napalingon si Rosario kay Noah. Nanlumong kanyang puso nang makita itong kasama si Leticia. Nag-uusap sila na tilang malapit at paminsan-minsan napapatawa si Leticia. Nagpatuloy si Benedict. "Akala ko ba kontrata lang ang relasyon ninyo? Pero si expression mo ngayon, parang meron pang natitira." Uminom si Rosario ng mineral water sa harapan niya. Pilit kinukubli ang kaba. "Hindi ko alam ang sinasabi mo. Status lang ang relasyon namin." "Talaga ba?" Tinaasan siya ng kilay ni Benedict. Halatang hindi kumbinsido. "Rosario, sapat ng talino ko para basahin ang sitwasyon." Hindi na sumagot si Rosario. Ramdam niyang paninikip ng dibdib. Ngunit ayaw niyang ipahalata ang tunay na nararamdaman. Samantalang sa mesa ni Noah at Leticia, nanatiling alanganin ng atmosfera. Patuloy na sumisilip si Noah kay Rosario. Kahit napilit niya itong nilalabanan. "Tigilan mo ng pagtingin doon," biglang wika ni Leticia. "Hindi ko kaya, Leticia. Tingnan mo sila," sagot ni Noah. May pait sa tinig. Ibinaba ni Leticia ang kanyang tinidor at tinitigan si Noah ng mariin. "Makinig ka, Noah. Kapag nagpatuloy ka ng ganyan, hindi ka uunlad. Oo, asawa mo si Rosario, pero kung hindi ka niya nare-respeto, bakit ka pa umaasa?
Napatahimik si Noah sandali. Pero si Connor, bulong niya. Ayoko mawala ng pamilya si Connor. Humugot ng malalim na buntong hininga si Leticia. Hindi mawawala si Connor sa'yo, Noah, pero kailangan mo ipakita na may respeto ka sa sarili mo. Kung hindi ka nare-respeto ni Rosario, baka oras na para itigil mo ng pakikipaglaban ng mag-isa. Tahimik si Noah, masakit marinig ang mga salita ni Leticia. Ngunit hindi niya maitanggi ang katotohanan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi kailanman magiging madali ang pagkawalan si Rosario. Gabi yon, nakaupo si Noah sa isang sulok ng silid. Nakatitig sa likod ni Rosario na nakaharap sa kanya. Abala to sa laptop, ngunit alam ni Noah na hindi talaga doon nakatuon ang isip ng babae. Malamig at mabigat ang hangin sa silid, kahit pa tila nagbibigay ng konting init ang madilim na ilaw. Mahigpit na pinagdikit ni Noah ang kanyang mga daliri. Pilit kinukuhang lakas sa sabihin ng matagal na niyang iniisip. Rosario, tawag ni Noah sa wakas. Tahimik ngunit mabigat ang kanyang tinig. Puno ng bigat na mahirap ipaliwanag, lumingon sandali si Rosario. Ano yun? Malamig nitong tanong, bagamat may bakas ang pag-anilangan sa kanyang tinig. Huminga ng malalim si Noah. Tumayo siya mula sa inupuan at lumapit, tumigil ng halos 2 metrong layo mula kay Rosario. Gusto ko makipag-usap, tayo lang dalawa. Dahan-dahang sinara ni Rosario ang laptop at tumingin kay Noah nang walang anumang emosyon sa muka. Sige, sabihin mo, makikinig ako. Kinagat ni Noah ang kanyang labi. Ang puso niya ay tila nakikipagbuno sa sarili. Ngunit alam niyang kailangan niya itong matapos. Kung hindi ngayon, kailan pa? Rosario, matagal ko nang iniisip ang relasyon natin. Wika ni Noah, bahagyang nanginginig ang boses. Kung talagang wala ka nang nararamdaman para sa akin, kung gusto mo talagang ituloy ang buhay mo kasama si Benedict o sino man, hindi na kita pipigilan. Napatigil si Rosario para bang sinampal siya ng mga salita, ngunit pilit niyang pinapanatiling kalmadong sarili. At ano ngayon? Tanong niya, pinipilit gawing pantay ang tono. Sandaling yumuko si Noah bago muling tumingin sa kanya. Gusto kong tapusin na natin to. Ang kasal na ito, ayaw ko nang mabuhay ng ganito. Ayaw ko manatiling bilang isang titulo lang sa buhay mo. Gusto kong lumaya at gusto kong lumaya ka rin. Hindi kagad nakasagot si Rosario, nanikip ang dibdib niya sa narinig. May isang bahagi na sarili niya na gustong sumigaw, gustong sabihing mali si Noah, ngunit gaya na nakagawian na naig ang kanyang ego. Pinili niyang manahimik, hinayaang magpatuloy si Noah. Tungkol kay Connor, dugtong ni Noah, mas bumibigat ang boses. Kakausapin ko siya ng maayos. Hindi ko tatalikuran ang pananagutan ko, anak ko pa rin siya, at palagi ako nandyan para sa kanya. Pero, marahil oras na para lumabas ako sa bahay na ito. Kung gusto mong pakasalan si Benedict, hindi ako hahadlang. Kaya, ito ba talagang gusto mo? Sa wakas ay nagsalita si Rosario. May halong pang-uuyam ang boses, bagamat bahagyang namamasang mga mata. Lalayo ka, Noah? Susuko ka? Mapait ang ngiti ni Noah. Oo, aalis ako, Rosario. Titigil na rin akong ipaglaban ng isang bagay na malinaw namang wala na. Alam ko hindi mo talaga ako pinatawad. Alam kong nagkamali ako, pero alam ko rin na kung mananatili ako dito, lalo ko lang sasaktan ang sarili ko. Tumayo si Rosario, mahigpit na nakasarang mga kamao sa gilid ng katawan. Sa tingin mo, ganun lang kadali yun? Aalis ka? Tapos ng lahat? Naisip mo bang mararamdaman ni Connor? Sinabi ko na hindi ko iiwan si Connor, mariing tugon ni Noah. Palagi ako nandyan para sa kanya. Ayaw ko lang na patuloy na mabuhay sa anino. Alam kong ayaw mo na ako nandito. Wala kang alam, Noah, matalim na sagot ni Rosario, bagamat bahagyang nanginginig ang tinig. Hindi mo alam kung anong nararamdaman ko. Kung ganun sabihin mo, giit ni Noah, lumapit pa. Sabihin mo kung anong nararamdaman mo. Kung may kahit na konting damdamin ka pa para sa akin, Rosario, mananatili ako. Lalaban ako, pero kung wala na, wag mo na akong isabit pa, pagod na ako. Ibinuka ni Rosario ang kanyang bibig ngunit walang lumabas sa salita. Nakatitig lamang siya kay Noah. Ang mga matay nagsisimulang mamasa, gustong sumigaw ng puso niya. Gustong sabihing ayaw niyang umalis si Noah, na mahal pa rin niya ito kahit na ayaw niyang aminin. Ngunit napakalaki ng kanyang ego para sabihin ang totoo. Kung yan ang pasya mo, wika ni Rosario sa wakas. Halos pabulong. Hindi na kita hahadlangan. Parang punyal ang mga salitang yon sa puso ni Noah. Gumiti siya ng kaunti kahit napakaramdam niya'y nadudurog siya. Sige, maikli niyang tugon. Kung yan ang gusto mo,
Yumuko si Rosario, kinagat ang ibabang labi upang pigilan ang luha. Gusto niyang bawiin ang kanyang sinabi, ngunit hindi niya magawa. Sobrang takot niya na ipakita ang kanyang kahinaan sa harap ni Noah. Sobrang takot niya nasaktan ng sariling ego. Dahan-dahang tumalikod si Noah. Naglakad patungo sa pinto bago siya tumuloy at lumabas. Huminto siya sandali. Magsisimula na ako maghanap ng bagong matitiran bukas. Ani niya nang hindi lumilingon. Sana'y maging masaya ka, Rosario. At tuluyang nagsara ang pinto. Iniwan si Rosario na mag-isa sa silid. Umupong babae sa gilid ng kama, tulalang nakatingin sa sahig. Doon na bumagsak ang kanyang mga luha, ngunit hindi niya alam kung para sa sarili, para kay Noah, o para sa kanilang dalawa. Sa labas, mabigat ang bawat hakbang ni Noah patungo sa kwarto ni Connor. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto't nadatnan ang anak na mahimbing na natutulog. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ng marahan ang buhok ng bata. Si Connor lamang ang lahat sa kanya, ang tanging dahilan kung bakit siya nagtagal hanggang ngayon. Patawad, Connor, bulong ni Noah habang pinipigil ang luha. Hindi sapat ang tatay para manatiling matatag, pero nangangako si Daddy, palagi ko nandito para sa iyo, anuman ang mangyari. Bahagyang gumalaw si Connor sa pagkakatulog, ngunit hindi nagising. Nakatitig lamang si Noah sa anak. Inuukis sa isip ang bawat detalye ng maliit na mukha na yun para bang mawawala na ito sa kanya. Samantalang nanatiling nakaupo si Rosario sa silid, mahigpit niyang pinipisil ang kumot, pilit na pinapawi ang bigat sa dibdib. Paulit-ulit na umuukit sa isip niya ang mga salita ni Noah. Kung may kahit na konting damdamin ka pa para sa akin, mananatili ako, lalaban ako. Alam ni Rosario na nagkamali siya, alam niyang mahal niya pa rin si Noah, ngunit hindi niya alam kung paano to sasabihin. Buong panahong abala siya sa pagprotekta sa kanyang ego, sa pagbibintang kay Noah sa kanilang nakaraan. Ngunit ngayon napagtanto niya na baka tuluyan niya nang mawala ito. Paano ito? Bakit ang sakit-sakit ng puso ko habang umaalis si Noah? Mahina niyang bulong. Hindi na mamalayan ng tuluyang pag-agos ng kanyang mga luha. Nang umagang yun, nakaupo si Noah sa sala habang nakalagay sa tabi niya ang kanyang maleta. Tapos ng lahat ng paghahanda. Kagabi ay napirmahan niya na ang mga papeles ng diborsyo at hinihintay na lamang ang lagda ni Rosario. Mabigat pa rin ang kanyang dibdib, ngunit alam niyang ito ang pinakamabuting pasya para sa kanya. Para kay Rosario at marahil ay para kay Connor din. Bumaba si Rosario mula sa hagdan. Walang anumang expression sa mukha. Nakasuot siya ng paborito niyang pang-opisina. Elegante, ngunit malamig ang dating. Mabagal siyang lumapit kay Noah. Iwas sa mga mata dito. Nasa likuran niya si Connor, litong-litot malungkot ang itsura. Tumayo si Noah, pinilit ngumiti kahit naramdam ang matinding sakit sa dibdib. Rosario, mahinahon niyang tawag habang inaabot ang hawak na dokumento. Ito ng mga papeles. Kailangan mo na lang pirmahan. Pagkatapos nun, tapos ng lahat. Tahimik na tinanggap ni Rosario ang dokumento. Nakatungo lamang siya, nakatitig sa puting papel na nagsasara sa lahat ng pinagsamahan nila. Bahagyang nanginig ang kanyang mga kamay, ngunit tinago niya to. Mamaya ko na pipirmahan, malamig niyang sagot. Tumango si Noah, pagkatapos nilingon si Connor na nakatayo sa kanyang paanan. Litong-lito ang bata, hindi maunawaan ang nagaganap. Connor, malambing na tawag ni Noah saka siya lumuhod upang magpantay ang kanilang mga mata. Gusto ni Daddy na makausap ka sandali. Kagat-labi si Connor, halos mamuang luha sa kanyang mga mata. Aalis na si Daddy, hindi ba? Inosente niyang tanong. Tumango si Noah, bagamat parang pinupunit ang kanyang dibdib. Oo, anak, hindi na dito titira si Daddy. Bakit? Hindi na ba mahal ni Daddy si Connor? Nanginginig ang boses ng bata. Mabilis na niyakap ni Noah ang munting katawan. Hindi anak, mahal na mahal ka ni Daddy. Simula't simula, ikaw ang pinakamahalaga kay Daddy. Pero kailangan ko na tumira sa ibang lugar. Pero ayaw ni Connor na umalis si Daddy. Humahagulhol ng bata. Dito ka na lang, Daddy. Sige na. Pumikit si Noah, pinipigil ng sariling mga luha. Makinig ka, Connor. Garalgal niyang tinig. Minsan kailangan magdesisyon ng mahirap ng mga matatanda. Hindi na pwedeng magsama si Daddy at Mommy. Pero hindi dahil hindi kita mahal. Madalas pa rin akong pupunta rito. Maglalaro pa rin tayo. Ayos ba? Pero gusto ni Connor dito si Daddy. Iyak niya habang mahigpit na yumakap sa leeg ni Noah. Gusto ni Connor na magkasundo si Daddy at Mommy. Tahimik lamang si Rosario sa likuran. Pinagmamasdan niyang dalawa tila may humapdi sa puso niya na makitang higpit ng yakap ni Connor kay Noah. Subalit na natili siyang matatag, walang pinapakitang emosyon. Alam niya kung magpapatangay siya, lalo lamang magiging mahirap ang lahat. Connor, bulong ni Noah habang dahan-dahang inaalis ang yakap ng anak.
Matalino kang bata. Alam kong maintindihan mo. Minsan kailangan nating tanggapin ang mga bagay kahit na mahirap. Huwag mo nang pigilan si Daddy at huwag mo na ring pilitin si Mommy na tanggapin si Daddy ulit. Tahimik si Connor, nakatitig sa mga mata ng ama. Puno ng pagkalito, pero hindi naintindihan ni Connor. Daddy, tapat niyang sagot. Ngumiti si Noah, hinaplos ang ulo ng anak. Darating ang araw na maintindihan mo rin. Ang mahalaga, mahal ka pa rin ni Daddy at makikita mo pa rin ako kahit na kailan mo gusto. Dahan-dahang tumango si Connor kahit na patuloy ang pag-agos ng luha. Pangako ni Daddy na pupunta ha? Huwag kalimutan si Connor. Pangako ni Daddy. Sagot ni Noah, tumango. Hindi kita makakalimutan. Lumapit si Rosario, tinila si Connor papalapit sa kanya. Connor, hayaan mo na si Daddy, mariinang sabi bagamat may bigat ang kanyang tinig. Mommy, humarap si Connor, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Hindi ba pwedeng patawarin mo si Daddy? Bigyan mo na lang siya ng isa pang pagkakataon. Sandaling natahimik si Rosario. Alam niyang hindi madaling sagutin yon, lalo't nakatingin din si Noah sa kanya, naghihintay ng kasagutan. Ngunit sa huli dahan-dahan siyang umiling. Ito ay para sa ikakabuti, Connor. Ani habang hinahaplos ang ulo ng anak. Hindi na magkasundo si Daddy at si Mommy. Tahimik na humagulhol si Connor, ngunit wala na siyang nasabi. Tumayo si Noah at kinuha ang maleta. Mauna na ako, may niyang wika kay Rosario. Alagaan mo mabuti si Connor. Tumango lang si Rosario. Hindi siya tinignan. Lumakad si Noah papunta sa pinto, ngunit huminto na muna bago tuluyang lumabas. Minsan pa siyang lumingon, tinitigan si Rosario at Connor. Paalam, mahinahon niyang sambit bago tuluyang tumalikod. Nagsarang pinto, tiniwan ng katahimikan sa loob ng mansyon. Marahang umiiyak si Connor sa mga bisig ni Rosario habang nanatili lamang siyang nakatayo. Tulala, mabigat ang kanyang puso, ngunit hindi niya mailabas ang tunay na nararamdaman. Alam niyang siya ang nagpasya, ngunit bakit tila mali ang lahat? Samantalang mabigat ang mga hakbang ni Noah papunta sa kanyang kotse. Nilagay niyang maleta sa likuran at umupo sa harap. Nakatitig lamang siya sa kalsada. Hindi pa pinapaandar ang makina. Ramdam niyang kawalan, parang may malalim na butas na hindi kayang punan. Tama bang naging pasya ko? Tanong niya sa sarili. Ngunit alam niyang hindi na ito tungkol sa tama o mali. Tungkol na ito sa pagtanggap na minsan hindi sapat ang pagmamahalan upang muling buuin ang dalawang pusong wasak. Sa loob ng mansyon nakatulog din si Connor matapos ang matagal na pag-iyak. Nasa silid siya ni Rosario, mahimbing sa kanyang tabi. Tahimik na nakaupo si Rosario sa gilid ng kama. Pinagmamasdan ng payapang mukha ng anak. Alam niyang sugatan ng bata sa kanilang paghihiwalay. Ngunit hindi niya rin alam kung paano ito aayusin. Naalala niya mga sinabi ni Noah kaninang umaga. Kung meron ka pang kahit na konting nararamdaman para sa akin, mananatili ako. Lalaban ako. Paulit-ulit itong umaalingaw sa kanyang isip na pagpapasidhi ng kanyang pagkabalisa. Alam niyang mahal pa rin niya si Noah, ngunit bakit napakahirap aminin? Bakit laging nauunang kanyang ego kaysa sa kanyang damdamin? Malalim siyang huminga at tumayo, pumunta siya sa kanyang silid aklatan kung saan nakalapag ang mga papeles ng diborsyo na inabot ni Noah. Binuksan niya yon. Binasang bawat linya habang lalong bumibigat ang dibdib. Natigilan siya nang makitang pirma ni Noah sa pinakahuling pahina. Pirmang kilalang kilala niyang parehong lagda sa mga liham ng pag-ibig noong mga nakaraang taon. Hindi niya na napigilan ang luha. Mabilis nang isinarang dokumento at tinapon sa ibabaw ng mesa. Nagkamali ba ako? Bulong niya sa sarili. Ngunit walang kasagutan. Tanging katahimikan ang bumalot sa silid. Alam ni Rosario na kung hindi siya kikilos sagad, maaring tuluyan na niyang mawala si Noah. Ngunit kaya niya bang talunin ang sarili niyang ego? Kaya niya bang aminin ang damdamin niya bago maging huli ang lahat? Paulit-ulit na bumabalik ang tanong sa kanyang isip. Walang tigil na umaaligid sa kanyang puso. 2 araw matapos umalis si Noah, pinarada ni Rosario ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada malapit sa isang maliit na cafe. Nalaman niyang kinaroonan ni Noah sa pamagitan ng tracking app na natili pa rin naka-install sa kanyang telepono. Marinang pagkakahawak niya sa manibela. Mabilis ang tibok ng puso habang nakatingin sa cafe mula sa windshield. Buwang kanyang pa siyang talunin ng sariling pride at makipag-usap ng masinsinan kay Noah. Ngunit ang tanaw niya sa loob ay napahinto sa kanya. Mula sa bintana ng cafe, nakita niya nakaupo si Noah kasama isang babae. Si Leticia, mukhang seryoso silang nag-uusap at ilang sandali pa. Biglang niyakap ni Leticia si Noah ng mahigpit. Sa paningin ni Rosario, ang yakap na yun ay napaka-intimo. Naramdaman niya na sumikip ang kanyang dibdib. Napigil ang kanyang paghinga. Totoo nga ba na may relasyon sila? Bulong ni Rosario sa isip at tila nangihina ang kanyang katawan.
Napakagat siya sa labi at pilit na pinipigilan ang mga luha. Dumating siya na may pag-asang aayusin ang lahat, ngunit ang tanawing ito ay tuluyang gumuho sa lakas ng loob ng kanyang pinipilit buuin. Sa loob ng cafe, nakayuko si Noah, bakas ang bigat sa kanyang muka. Pagod na ako, Leticia, mahina niyang sambit. Sinubukan ko ng lahat pero wala ring silbi. Ayaw niya talaga akong bigyan ng pagkakataon. Napubuntong hininga ng malalim si Leticia. Noah, hindi ka pwedeng sumuko ng basta-basta. Kung mahal mo pa rin talaga si Rosario, kailangan mong lumaban. Pero kung pakaramdam mo'y wala ka ng kaya, marahil oras na para lumayo ka na. Nanatiling tahimik si Noah, nakatitig lamang sa tasa ng kape sa harapan niya. Hindi niya alam kung anong isasagot. Puno pa rin ng pagmamahal ang puso niya para kay Rosario. Ngunit ang sakit na paulit-ulit niyang nararamdaman ay nagtulak sa kanyang isip. Sapat pa ba ang pagmamahal para magtagal? Mapang-awang tingin ni Leticia sa mata niya ng kaibigan. Batid niya kung gaano kalalim ang nararamdaman ni Noah para kay Rosario. Ayoko nakikita kang patuloy na pinapahirapan ng ganito. Malumanay niyang sabi. Kung kailangan mo ng panahon para magpahinga, nandito lang ako para sa'yo. Tumango lamang si Noah, hindi makapagsalita. At nang makita ni Leticia ang lungkot sa kanyang muka, siya'y lumapit at marahang niyakap si Noah. Maging maayos din ang lahat, Noah, bulong niya. Mula sa labas, pinipigilan ni Rosario ang sarili. Sumisikip ang kanyang dibdib sa bawat segundo ng tanawin. Mariin niyang isinara ang mga kamao. Pinigilang pumasok at kumprontahin si Noah, ngunit muling nagsalita ang kanyang pride. Sinasabi sa isip na wala nang dapat pang alamin. Para sa kanya, sapat ng yakap na yun upang ipaliwanag ang lahat. Wala na, mahina niyang wika. Pilit kinukumbinsi ang sarili. Siguro ito ng pinakamainam. Meron na siyang Leticia. Hindi ko na kailangang kumapit pa sa isang bagay na tuluyan ng sira. Nangihinig ang kanyang mga kamay ng paandari ng makina. Namumulang mga mata sa pagpigil ng luha. Subalit binaling pa rin niyang manibela at umalis na hindi na lumilingon. Nang sa wakas lumabas si Noah ng cafe kasama si Leticia. Hindi niya alam na nandun si Rosario kanina. Malalim ang kanyang buntong hininga. Sinusubukang pakalmahin ang isip. Salamat, Leticia, aniya habang tumitingin kay Leticia. Malaki ang pasasalamat ko sa suporta mo. Huwag mo masyadong pahirapan ang sarili mo, Noah. Tugon ni Leticia. Hindi naging naayon sa atin ang takbo ng buhay, pero alam kong malakas kang tao. Bahagyang ngumiti si Noah. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, dama niyang unti-unti nang nauubos ang lakas na yon. Para bang naglalakad siya sa isang madilim na landas nang walang kasiguraduhan kung saan siya patutungo. Samantalang nakauwi si Rosario sa mansyon na mas mabigat ang aura kaysa dati. Naabutan niya si Connor na naglalaro sa sala at kagad siyang sinalubong. Mommy, bakit parang malungkot ka? Inosenteng tanong ng bata. Pinilit ni Rosario ngumiti sa kahinaplos ng ulo ng anak. Okay lang si Mommy, anak. Kumain ka na ba? Opo, sagot ni Connor, sabay titig ng may pagtataka. Uwi ba si Daddy mamayang gabi? Parang muling binutas ang puso ni Rosario sa tanong na yon. Dahan-dahan siyang umiling. Baka hindi makauwi si Daddy ngayong gabi, Connor. Magpahinga ka na lang, ha? Tumango si Connor kahit nabakas ang pagkadismaya sa muka. Pagkaakyat ng anak na upo si Rosario sa sofa lang nakatitik sa kawalan. Doon na tuluyang bumigay ang mga luha na pilit niyang pinigil sa biyahe. Maringang pinagdikit ang mga palad, sinusubukan lunurin ng kirot ng patuloy na bumabagabag sa kanyang puso. Siguro, deserve ko na mawala siya. Mahinang bulong niya sa sarili. Ngunit sa kaloob-looban, alam niyang pagkawala ni Noah isang bagay na hindi niya kailanman ginusto. Maagang maaga pa lamang ay abala ng kumpanyang pinapasukan ni Noah. Nagmamadaling naglalakad ang mga empleyado, may bitbit na mga folder at laptop. Sa malaking silid, nakakarating pa lamang ni Rosario kasamang kanyang team para sa isang mahalagang pagpupulong. Suot niyang isang elegante at ivory white na suit na lalo nagbigay sa kanya ng otoridad at kikas. Habang naglalakad siya patungo sa silid, hindi sinasadyang nagtagpo ang kanyang mga mata sa isang pamilyar na figura. Si Noah na nakatayo malapit sa hagdan. Suot nitong isang light blue na polo, nakataas ang manggas hanggang sa siko, seryosong nakababad sa binabasang dokumento. Sa isang iglap na gulong damdamin ni Rosario, gusto niya man na lapitan at batiin ito, pinigilan siya ng kanyang pride. Noah, mahina niyang bulong, umaasang mapansin siya ng lalaki, ngunit isang mabilis sa sulyap lamang ang ginawat ni Noah, bago tuluyang tumalikod at pinagpatuloy ang ginagawa na para bang wala siyang nakita. Tumindi ang paninikip ng dibdib ni Rosario. Doon nagsimulang lamunin ng inis at pagkadismaya ang kanyang isip. Wala na ba talaga akong halaga sa kanya, bulong niya sa sarili, habang mariing kinagat ang ibabang labi.
Ilang oras ang lumipas pagkatapos ng meeting. Lumabas si Rosario mula sa silid at pulong habang nakatutok sa hawak ng mga dokumento. Labis siyang nakalimot na hindi niya napansin ang sahig na basa pa mula sa pagmop. Dumulas ang kanyang mga paa at muntik nang tumamang katawan niya sa matigas na marmol ng sahig. Ngunit bago pa man siya tuluyang bumagsak, isang matibay na kamay ang maagap na sumalo sa kanyang braso. Ligtas ang kanyang katawan at ang itaas ng ulo, sinawang bumungad sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata na sobrang lapit at biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rosario. Mag-ingat ka, malamig na sambit ni Noah. Mababa't kalmadong tinig. Kaganyang bintawan ng pagkakahawak na makitang nakabawi na ito ng balanse. Bahagyang bumukas ang bibig ni Rosario, gustong magsalita, ngunit nauna nang tumalikod si Noah at lumakad palayo na hindi malang nililingon. Natitili lamang siyang nakatayo doon at nakatitig sa papalayong likod ng lalaki. Pagbalik niya sa kanyang sasakyan, hindi mawaglit sa isip ni Rosario yung inasa ni Noah. Lalong umiting ang kanyang damdamin na parabang sinasadya siyang pahirapan ng lalaki ng malabing itong pakikitungo. Ngunit sa kabuturan niya, alam niya siya mismong lumika ng layo sa pagitan nilang dalawa. Bakit kailangan niya pang umasta ng ganon? Inis niya na bulong habang pinapaandar ng sasakyan. Kung talagang may pakialam siya, bakit umalis siya kagad? At kung wala naman siyang pakialam, bakit niya ako tinulungan? May mga tanong na yun na gumulo sa isip niya hanggang sa pag-uwi. Alam niyang wala siyang karapatang magalit ngunit lalo lamang lumalalim ang kanyang pagkadismaya kay Noah. Sa puso niya unti-unti niyang nararamdaman na ayaw pa rin niya tuluyang lumayong lalaki sa kanya. Ngunit kaya niya bang talunin ang sarili niyang pride bago tuluyang mahuli ang lahat? Kinagabihan, tahimik ang buong mansyon. Ang tanging maririnig lamang ay mga mahinang tunog ng telebisyon mula sa sala. Nandun si Connor, abala sa panunood ng cartoons habang mahigpit na yakap-yakap ang paborito niyang manika. Nang biglang tumunog ang doorbell, mabilis siyang tumalon mula sa sofa. "Mommy, si Daddy yan!" Tuwang-tuwang sigaw ni Connor habang papatakbong tinungong pinto. Si Rosario namang nakaupo sa dining table at nagbabasa ng dokumento ay bahagyang napakunot ang noo. May kutob na siya kung sinong dumating ngunit iba't ibang emosyon pa rin ang sumulpot sa kanyang dibdib. Binuksan ni Connor ang pinto at gaya ng inasahan nandun si Noah. May bitbit na paper bag na puno ng mga paborito ninong pasalubong para sa bata. "Daddy!" Masayang sigaw ni Connor sabay yakap ng mahigpit sa ama. Kitang-kitang kagalakan sa mukha niya. "Hey Champ, kumusta ng araw mo?" Malambing na bati ni Noah habang ginulong buhok ng anak. "Okay naman, anong dala ni Daddy?" Nanginingning ang mga mata ni Connor. Tinaas ni Noah ang hawak na bag. "Hulaan mo, may paborito ka dito." Agad na inabot ni Connor ang bag at binuksan. "Wow, cookies na gusto ko." "Salamat Daddy." Muntik niya nang niyakap si Noah ng mahigpit. Mula sa hindi kalayuan, pinagmamasdan lamang sila ni Rosario. Pinipilit niya na magmukhang walang pakialam ngunit hindi niya maiwasang mapakong mga mata kay Noah. Ang paraan ng lalaki sa pakikitungo kay Connor ay puno ng pagmamahal at ayaw ng lalong nagpapakabog sa puso niya kahit na ayaw niyang aminin. Sa sala masayang nagkukwento si Connor tungkol sa kanyang mga karanasan sa eskwela habang kumakain ng cookies. Matyagang nakikinig si Noah paminsan-minsan napapatawa sa mga hirit ng anak. Samantalang si Rosario nakatayo lamang sa may kusina, nakasandal at nakahalukip-kip. Lihim na pinagmamasdan ng dalawa, inis siyang napaisip. Parang wala ba talaga akong halaga sa kanya? Para bang hindi niya ako nakikita. Ng oras ng pag-alis, tumayo si Noah upang magpaalam. Agad namang niyakap ng mahigpit ni Connor ang mga binti ng ama. "Daddy, huwag ka na munang aalis." Pakiusap ng bata, bahagyang ngumiti si Noah at lumuhod para kausapin ang anak ng masinsinan. "Hindi pwede magtagal si Daddy ngayon, Champ. Pero pangako, bukas o sa makalawa, maglalaro tayo ulit." "Promise?" Nakataas ang pinky ni Connor. "Promise." Inalok ni Noah ang sariling pinky sa anak. Dahilan upang ngumiti ito ng maluwag. Paglingon ni Noah, tuluyang umalis at bahagyang nagtagpo ang kanilang mga mata ni Rosario na nakatayo sa may pintuan. Ngunit walang anumang salitang binitawan ng lalaki. Isang maliit na tango lamang, saka siya lumakad palayo. Walang kahit na anong pagtatangkang magsimula ng pag-uusap. Napabuntong hininga ng malalim si Rosario, ramdam ang paninikip ng dibdib. Pagkasaradang pinto, nilapitan niya si Connor na masayang ngumunguya pa rin ng cookies. "Mommy, ang bait talaga ni Daddy, hindi ba?" Inosenteng tanong ni Connor na may ngiting abot tenga. Bahagyang ngumiti si Rosario, tinaplos ang ulo ng anak. "Oo anak, mabait ang Daddy mo." Ngunit sa kaloob-looban niya, lalo lamang kumakapal ang gusot ng kanyang damdamin. Hindi niya maintindihan kung bakit lalo siyang nasasaktan at pakiramdam niya'y pinapabayaan. Gayong ito naman ang matagal niya ng gusto, ang wag palapitin si Noah sa kanyang mundo. Ngunit bakit ngayon, tila masakit pala talaga.